kapitbahay. Medyo mahirap lang hanapin yung guest natin ngayon kasi pag gantong season ng ayan na. Pag gantong season kasi ng taon, sobrang in-demand ng taong to. Nasaan na ba yun? Ito kasi yung address na sinendya sa akin eh. Nasaan na ba yun? Sir Ed! Mikey! Ano ba? Bakit nakaganyan ka? Naglilinis kasi ako, maalikabok eh. Kaya ganyan suot mo? Oo, kaya nagganito ako. Nakita ko ito dyan eh. Kailangan ko ito para hindi ako maalikabok. Mga kapitbahay, ang ating special guest today, Sir Dalawa. Hi, mga kapitbahay. Dali mo na ako sa harap ng bahay mo. Natatakot na ako. Tara. Dito tayo kasi, nandito tayo sa likuran eh. Nandito tayo sa labas. Halika na! Tara. Sama kayo? Ayan. Ay, pwede nyo bang i-testing? Sample, baka may mahanap tayo dito ngayon. Hinahanap nyo yung kung ano yung energies na meron sa paligid. You know, parang yan, may napipila ko dito sa buhay. Tao po. Ano? Masarap yung isda. Ang tingin mo? Kulang. Kulang? Kulang yung tika. Ay, sa ani. Kamusta ang puso mo? May nagpapatibok ba? Well, ngayon, siya yung partner ko ngayon. Pwede ba namin ma-meet si Mira? Oo Dito nga. ba si Mira? Nandito ba siya? Igalaw Pagalawin mo ang baso. I dare you, Sir Ed. Tanggalin niyo naman po yung bonnet sa harap ng mga kapitbahay natin. Okay. Game? Tara. Laki din po nito, Sir Ed. Parang dalawang kotse kaya mag-park. Sana may kotse. Wala pa Susunod na po yan. Well, actually, Nauna niyo na ang bahay. ano to eh, lumipat kasi ko mula dun sa dating apartment, medyo maliit kasi. Pero dito din po sa Bulacan. Sa bayan ng Malolos mismo. Ito yung ito yung baryo ko. Pasensya na, medyo magulo pa kasi Okay lang, bagong-bago eh. naka-renovate lang. Na-check niyo na ba, Sir Ed? Yeah, yun ang Sigurado una kayo, kong na-check niyo ginawa. na? Kasi actually ito, medyo matagal na bakante. Wala kayo naramdaman? Halos lahat naman kasi ng bahay kapag nababakante, o kaya naman merong mga memories yung bahay na hindi maganda, nagkakaroon ng tinatawag na residual energies. Pero nothing Walang nakakatakot, bad, spiritual, wala naman. Wala. Curious po ako. Kailan sa buhay niyo unang nalaman o naramdaman na meron kayong kakaibang abilidad? Nung bata pa ako. Well, nag-start daw yun, sabi ng nanay ko, nagkaroon ako ng mataas na lagnat, parang typhoid fever. May dumadayo sa akin na bata. Para sa inyo, hindi sila Wala akong idea kasi na hindi pala siya totoong nag-e-exist. Kakain na kami ng lunch, nandun pa yung bata. So, ang nanay ko nasa kitchen, so akala ko naman, nakikita na niya yun. Hindi lang niya pinansin kasi naglalaro naman kami. Sabi niya sa akin, kakain na tayo. Sabi ko, dalawa lang yung plato na hinain. Pakainin na natin yung bata. Tapos sabi ng nanay ko, sinang bata? Tingin ko, wala na dun yung bata. Tapos sabi ko, kanina kalaro ko, hindi mo ba nakita? Sabi niya, wala ka namang kalaro, nag-iisa ka lang dyan. Joke lang. Gulat. Diba? Ako yung nanakot sa kanya, diba? Ako tinatakot ko na sarili ko. Dito po kasi sa lutong bahay, Sir Ed, may ginagawa kami na ref raid. Pero dahil bago pa po itong inyong bahay, sobrang wala pa tayong, ganyan lang yung ref. wala pa tayong mariraid na ref. Okay na bang ito ang i-raid natin? Sure. Magbabag raid tayo. Ayan. Ay, ito yung pinakasikat mo, Sir Ed. Anong tawag dito? Dowsing rod. Dowsing rod. Yung, di ba parang tatapat to sa kung saan may espiritu? Yes. Siguraduhin ko lang na dito nga yung spot ko. Yan talaga. Pwede nyo bang i-testing? Sample, baka may mahanap tayo dito ngayon. Actually, ang ano kasi nito, parang hinahanap ko yung kung ano yung energies na meron sa paligid. So, tingnan natin. Tignan
Tignan natin. Halimbawa, meron dyan, pagaya nyo, no? Parang yan, may napipila ko dito sa mga here. Dito. Lumag pa sa'yo, so hindi sa'yo. Tao po. Chef! Ma'am, wala pong gulat. Si Chef Hazel nga po pala. Gusto ko Ay, lang chef. naman tanong kung may yelo po kayo. Ay, wala na Wala, po. hindi pa Ubus na. malamig. Ay. Chef, pasok! Sige Pasok! po, Tuloy salamat po po. kayo, tuloy. Mula sa kanyang mga patok na pagluluto online, gamit ang kanyang trusted tabo na sinawasa, mas masarap ang ating kwentuhan at lutuan dahil makikigulo sa atin ang nag-iisang cooking ina, Hazel Sheffy! Hanapan niyo po ako eh. Ayan, si Lagi Chef po ako Hazel. nanonood ng mga ano po ninyo, yung mga paranormal. Investigation. So, dala ko lang po yung tabo ko kasi baka po may maramdaman po kayo. Yan, may swerte daw po kasi yan sa buhay niya. Mhm. Ano, may history ba? Nakakaiba? Kinakabahan ako Para ano kasi siya sabi, itapon mo to. Kailangan ka ba dito ng tools? Ano to? Ano to? Okay naman to. That one is, May pabili. Pag may order yan, service, ay hindi tawag ba? dito is dead well. Deadwell? Dead bell. Dead bell. Nilalagyan siya ng battery and then ang function niya kapag may entities or merong energies na masasagap, like halimbawa ito yung distance, pag natapat dito, tutunog yan. Mag-isa? Yeah. Kinikilabutan This is ako. made by a friend para sa akin. No? Natakot nga rin ako magtanong. Uy! Yan. So tutunog siya pag may nakasagap siya ng energies. Ito naman ginagamit ko din to pag nagdidikdik ako. Di ba yung halimbawa. parang Ay, sound? sorry po, Hindi ka chef. nang pamilya. Hindi Iba po, po, ano iba yan? po ba to? Yan po ay Tibetan singing bowl. Nanyayahan ko po kayo sa munting alay at piging na ito. Ginagamit siya para pang taboy ng negative energy. Parang taboy ng mga nangungutang. Pwede po ba to sa mga nangungutang? Pwede. Salamat, Sir Ed. Thank you po, thank you. Ayan, may isi-share po kayong recipe sa amin, di ba? Eh, pati sa mga kapitbahay, di ba, Sir Ed? Yes, Ano yes. pong isi-share yung recipe sa amin Well, today? ito kasi yung recipe na natatandaan ko. Lagi kong naaalala yung tatay ko kasi Ay, wow. kasakasabak niya ako kapag nanguhuli kami ng isda na iluluto natin. Hindi, ayungin. Gusto ko nang Matikman matikman yung ang recipe ginataang na yan. ayuni. O, tara. Dali nyo na po kami sa Saan, kusina. saan po? Ay, yung tabo ko. So meron akong series of dreams na sunod-sunod. Yung senaryo na may nakaburol, tapos may mga nakaupo doon, kamag-anak namin. Then nung tinignan ko yung nakaburol, tatay ko. What? What? 3! Ito pala yung bagong kitchen ni Sir A. Bagong-bago talaga. Bear. Diba? That's yung style. Super Yung ref, bear. Ito yung mini Ayan ref na naman sabi pala, niya. may ref naman pala. Eh, I-relate bago pa, na may naman. plastic pa nga, Mikey, Huwag oh. mo nang buksan. Ang daming laman. Sis. Bakit yung ref mo? Daming Sir laman. Isa kwento nyo po sa akin kanina. Ito ang paboritong dish or dito kayo sa recipe na to nagbabanding ng iyong ama. Yeah. So kasama din natin dito si Gabriel, ang iyong bunso. Paano ba to? Ito din ba ang bilang bonding yung dish ng tatay niyo? Paborito niyo din to? Yes po. Sir Ed, paano ba? Paano ba to? Okay. Actually, typical lang naman ito na paksiw chef. No? Okay. Ang kaibahan lang, syempre may gata. Kumbaga part of my childhood yung ayun. Kasi kami dati, dyan, sa diretso dyan, ilog yan. Yan yung inahuhuli namin ng tatay ko. Dito. At pag nakahuli ka niyan during that time, kasi masarap na isda yan. It's either ikikip mo ba siya or ibebenta mo. Kasi mahirap nang hulihin yung ganyang isda. Mga kapitbahay, sa pagluluto ng ginataang ayungin, kailangan natin ng ayungin, suka, gata, sibuyas, bawang, luya, asin, paminta, at dahon ng alagaw. Una, ako kasi I like it na piniprito ng konti. So, una maglalagay tayo ng mantika. Tapos ano yung una nating gigisahin? Sibuyas, Sibuyas kasama ang bawang. Sa mainit na kawali, igigisa lang ang sibuyas, ang bawang at ang luya. Sir Ed, parang naiinggit ako. Parang gusto kong ako na lang ang maghalo-halo. Chef na ang palutuin natin. Oo. Pwede ba yun?
Wow! Lutuin na natin yung natapon. Sayang isang luya. Piso yun, piso. So, after that, no, And then, kapag ka medyo ano na yung luya, lalagay na natin tong Isda. isda. okay, sige. Ayan, ihihiga na natin ganyan. Isda. Kasi mas masarap yan pag may itlog. Talaga po. Talaga? Dito sa amin, yan ang binabayaran. Kailan nyo idadagdag yung itlog? Hindi, itlog yung isda. I don't Ako din, understand. ako yun din ang pagkakaintindi ko. Akala ko may scrambled egg. Siyempre, titimplahan ng suka ang ayungin. Tatansyahin ito, depende sa inyong panlasa. Sir Ed, kwentuhan niyo naman muna kami. Kamusta naman ang childhood niyo dito? During my elementary days, yun, I was always bullied. Talaga po. I cannot cope up with them. So, hindi ako kasali sa mga laro nila. Paano ka po nila binubuli? Anong ginagawa? Wala, ayun parang kasi hindi ka nga nakakasali sa laro. So parang left alone ka palagi. Ano pong naging epekto sa inyo nun? Instead na malukot ako, ginawa ko siyang challenge. Sunod naman nating ibubuhos ang gata at papakuluin na natin. Anong ginawa nyo? I joined the Sikaran. Sikaran. Parang ito yung Tagalog version ng Taekwondo. Oh! Lumaban talaga kayo competition. Kasi club by club In fairness po, papakitaan nyo kami ng sample Wala niya. na Kahit eh. isang move lang, yung kamay Oo, lang. Paano po excited ba? kami. Gusto namin Paano po malaman ba? kung paano. I have to do the horse stance. Horse stance. Pudge. Ito is, so dapat center yung tama mo is dito. What? 3! Kunyari, nag-punch ka sa akin. Oh. Yung block na punch, Oh. Pero feeling ko, So, lalagyan na natin feeling ko siya. malakas to si Sir Eddie. Ako din feeling Diba? ko din. Feeling ko Damang din eh. Damang-dama ko. Ano, kamusta ba yung tatay mo, yung love life dito? Anong masasabi mo, Gabriel? Malakas ba? Takas. Talaga? Malakas? Kapag luto na ang isda, idadagdag natin ang dahon ng alagaw. Kamusta ang puso mo? May nagpapatibok ba? well, ngayon, definitely. Ano pong Lee? My partner, si Sir Ed. Mira. Pwede ba naming ma-meet si Mira? Oo Dito nga. ba si Mira? Nandito ba siya? Kung nandito ka, Mira, Kung nandito ka, magparamdam ka. nandito din kami. Igalaw Pagalawin mo ang baso. Mga kapitbahay! Gusto niyo bang manalo ng 5,000 pesos? Oh, ito. Tago naman pala yan. Tagong-tago. Madali lang sumali. Ito na! Tutok lang kayo dito sa Lutong Bahay at abangan ang nagtatagong tanong. At syempre, ang sagot sa tanong may kinalaman sa episode natin ngayon. Ipadala ang inyong sagot sa aming official Facebook page, facebook.com/Lutong Bahay Recipes of Success. Araw-araw may isang mananalo ng 5,000 pesos. Para busog ka na, panalo ka pa. Nabanggit kasi ni Sir Ed, si Mira nga ay kanyang girl of his dreams talaga. Kasi paano ko kwento niyo sa amin? Kasi alam mo yung di ba meron tayong may mga panaginip tayo. Sa akin kasi, nung bata pa ako, high school, college, merong recurrent, paulit-ulit lang. Isang senaryo na nandun ako, tapos mayroong pinakausap ng babae, ganito yung description niya, although blurred pa yung mukha. Pero yung nakikita mo, yung buhok, yung body build, gano'n. Parang Bago, deja vu. Pwede ba namin ma-meet si Mira? Oo Dito nga. ba si Mira? Nandito ba siya? Kung nandito ka, Mira, Kung nandito ka, magparamdam ka. nandito din kami. Igalaw Pagalawin mo mo ang baso. Joke. Hi, Mira! Alam mo, nagugulat ako sa mga tigaw mo eh. Hello! Dito kayo! Dito kayo! Ako po si Mira. Gano'n na po kayo katagal? 6 years na po kami. Tagal na! 6 years na? Happy naman po. Okay lang yan. Sobra. Paano maglambing ang isang Sir Ed Kaluwag? Hindi yan alam ng mga kapitbahay. alam mo akong kape, gano'n. Kape. Kape. Thank you, Mira. Nice to meet you pala. Thank you, Mira. Thank you so much. Mga
kapitbahay, balikan natin kung paano nga ba ihanda ang espesyal na ginataang ayungin ni Ed Kalua. Sa mainit na kawali, igisa ang sibuyas, bawang at luya. Ihalo ang ayungin. Titimplahan ng suka ang ayungin. Bubuhos ang gata at papakuluin na natin. Idadagdag natin ang dahon ng alagaw. Muli nating papakuluin ang ginataang ayungin ng ilang minuto. Ayan, the favorite part, tiki time! First time kong matitikman yung gantong isda, chef. Talaga? Ay Oo. nako, magugustuhan mo yan. Ano? Masarap yung isda, di ba? Ang tingin mo? Kulang. Kulang? Kulang yung tiki. Ay, sa kanin. Kulang sa kanin. Ayungin. Sa amin kasi yun Sarap. talaga. Salamat sa pag-share po ng recipe ng Yung inyong uwi ko to. tatay. Yung uwi ko to. Kain pa, Sir Ed. Kanin po, kanin. Kanin po, pa-order. Bicol Express na walang gata. Dahil ako Ano po, yun? ako ang may kasalanan. Dahil inubos mo yung gata. Ayan. So, Bicol Express na walang gata. Paano kaya gagawin ni Chef yun? I dare you, Sir Ed. Tanggalin niyo naman po yung bonnet sa harap ng mga kapitbahay natin. Okay. Game? No problem. At eto na nga, magluluto na tayo ng isa pang nating dish, Sir Ed, Mikey, and Gabriel. Dapat talaga kasi gagawa ako ng Bicol Express na normality lang. Pero dahil si Sir Ed nga, inubos yung gata natin, anong gagawin? Para sa ating kakaibang Bicol Express na walang gata, maghanda lang kayo ng baboy, sibuyas, bawang, kamatis, sile, paminta, at bagoong. Meron na tayo ditong mantika or oil. Ngayon, ilalagay natin tong baboy. Sa kaunting oil, ipiprito muna ang hiniwang baboy. Ayan. Oo. Sabi ko na nga ba eh. So, ito, ibabrown lang natin. Tumatalsik to, ha? Ikaw, Gabriel, nakakapagluto ka ba ng mga ganito sa bahay ninyo? Hindi pa po eh. Bakit? Hotdog, itlog lang po. At sa kaparehong kawali, igisa ang luya, sibuyas, bawang, kamatis, at ang pampaanghang na sili. Haluin ang baboy kasama ang ginisang mga sangkap. Kita ko naman po na naging malaki yung impluwensya sa inyo ng lolo mo, Gabriel, at ng tatay niyo sa pagkain, sa bahay, sa pagiging ama din. Pero sa pagiging paranormal consultant nyo at curious ako investigator, meron ba siyang naging contribution doon? Napakalaki. Talaga po? Oh, kasi ito yung time na ano eh. Alam mo yung skeptic kasi akong tao eh. Hindi ako masyadong paniwalain dati eh. Kaso ako naman yung tao na lagi akong nanaginip talaga. So meron akong series of dreams na sunod-sunod. Yung senaryo na may nakaburol, tapos may mga nakaupo doon, kamag-anak namin. Then nung tinignan ko yung nakaburol, tatay ko. Pero buhay pa po siya nung Buhay napanaginipan niyo yan. high school pa lang ako noon eh. So, parang premonition yung Parang gano'n. Parang vision, no? Parang early vision. Tapos, Hindi ko naman binaliwala ko yun kasi wala naman akong alam doon eh. wala po kayong pinagsabihan, wala kayong... Ang naging puzzle sa akin is meron tatlong tao doon na hindi ko kilala. Doon sa panaginip. Oo. Tapos po, Nakaupo sila during the lamay. Tapos, nung nangyari, eksakto yung senaryo. Yung tatlong tao pala na yun, kaklase ko pala sila ng college. hindi niyo pa sila nakikilala. Hindi ko pa sila nakikilala. Pero kasi napanaginipan high niya school na. pa lang. Parang yung jowa niya ngayon. Parang ganun. ganun. Okay, Dami niyang tapos, vision, eh, That's no? why I follow my dream. kasi alam niyo na, parang nagkaroon na ngayon ng pattern sa buhay niyo na yung mga panaginip niyong gano'n, nagkakatotoo. Correct. Nung napanaginipan niyo pong, yun nga po na nawala na yung ama ninyo, na dapat hindi niyo isipin masyado. Actually, matagal kong sinisi yung sarili ko. Ay, may ganun po kayong guilt na dinala. Isang reason kung ba't hindi na ako kumain ulit ng ayungin. Ay, talaga po. Tapos mangga, hindi ako kumain for at least 2 years. Bakit po sa mangga? Kasi ako yung nagbukas ng mangga, bago labas siya ng hospital that time. Binigay ko kay ama yung mangga. And then, pumunta siya ng CR, na-choke siya. Yun na yung kinamatay niya. So parang ang tingin ko,
kung hindi ko binigyan ng mangga, Hindi. hindi mamamatay. Pero hindi nyo naman Pero, po ginustong mangyari. Yun yung reason ko kung bakit ako nagpatuloy sa pag-research. Ano ba itong nangyari? Kasi kung dapat, naiwasan sana ito kasi napanaginipan ko na, di ba? Kaso wala akong nagawa. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Sa gutter ng gilid ng kalsada. Pagpasok ko, biglang may shallow dito. Kami bitaw ko yan. Inalam ko ano ba yung mga nangyayari sa akin. And eventually, natutunan ko siya. Nakakatulong naman sa ibang tao. Okay lang ba tanungin ko sa'yo, Gabriel? Kailan ba nagduda ka kung totoo ba ang mga nakikita ng papa mo o hindi? Nung bata po ako, nung mga ano po, hindi ko pa po naiintindihan yan. Tapos, nagbago yun. Opo. Nasa sala po ako. May second floor po kasi. Tapos? May nakita po akong parang bata po na nakamaroon po, bumaba. Tapos? Yung time po na yun, kami lang po yung nasa bahay. Tapos tumakbo po ako sa akin. Kami din. Tumakbo lang, dumaan sa harap mo? Opo, tapos tumakbo po ako sa kanila at sinabi ko po. Tapos, ano po sabi niyo? Tapos nung pina-investigate po yung bahay, nalaman nga po na may ganun daw po talagang bata doon nagpaparamdam. Actually, siya yung kalaro ko pa before. Oh, nagpakita din sa kanya. Siya yun. Oh my God, Yun din same yun. bata. Patapos na ang niluluto natin mga kapitbahay. Pero habang napapasarap ang scary kwentuhan ni na Mikey, Ed at Gabriel, ito muna ang quick luto recap. Una nating prinito ang karne ng baboy at sa kaparehong kawali, igisa ang luya, sibuyas, bawang, kamatis at ang pampaanghang na sili. Hinalo lang natin itong mabuti saka tinimplahan ng seasoning at paminta. Sa huli, idagdag ang bagoong saka haluin itong mabuti. Ngayon, syempre, Tikman na natin. Ang Bicol Express na walang gata. Tada! O, Tikman diba? na Tikman na natin. May kagat yung anghang. Sarap. Pwede pala yun. Kanin ito. Walang gata. Yan, isa pang recipe mga kapitbahay na pwede niyong itry sa bahay. At, syempre, Ano? meron pa tayong pasabog. Dito po sa kitchen ninyong bago. Isang maliit na papel, nagtatagong tanong para sa ating mga kapitbahay. At pag nasagot nila yung tanong na yun, mananalo sila ng 5,000 pesos! Ha? Hanapin natin. Hindi nyo na pinasok dito sa ref, no? Ito ba yan? Sabi dito nakalagay, Sa... Boy Bonnet. Magbayad ka naman. Kanina pa ako dito Wala sa naman labas. nakasulat eh. Ito! Uy, alam mo, pagaling ng pagaling yung mga taguan nyo, ha? Ito na. Mga kapitbahay. Ang tanong, Anong isda ang isa sa paboritong pagkain ni Dr. Jose Rizal? Ito rin yung bidang sangkap sa recipe ni Ed Kaliwag. Yan, sagutin niyo lang po ang tanong na yan. At para sa mechanics, kung paano manalo ng 5,000 pesos, sundan niyo lang po ang aming Facebook page, Lutong Bahay sa Facebook. Good luck, mga kapitbahay! Good luck! I dare you, Sir Ed. Tanggalin niyo naman po yung bonnet sa harap ng mga kapitbahay natin. okay. Game? No problem. Mga kapitbahay! Gusto niyo bang manalo ng 5,000 pesos? Oh, ito. Tago naman pala yan. Tagong-tago. Madali lang sumali. Eto na! Tutok lang kayo dito sa Lutong Bahay at abangan ang nagtatagong tanong. At syempre, ang sagot sa tanong may kinalaman sa episode natin ngayon. Ipadala ang inyong sagot sa aming official Facebook page, facebook.com/Lutongbahay Recipes of Success. Araw-araw may isang mananalo ng 5,000 pesos. Para busog ka na, panalo ka pa. Mga kapitbahay, alam niyo na tong part na to. Siyempre, kailangan din sumalang day Sir Ed sa Kitchen Interrogate!
Sir Ed, madali lang to. Mas kinabahan ako dito. Madali lang to, huwag kang kabahan. Papaikutin natin to. Tapos kung ano man ang tumapat sa atin dito, yun ang kailangan inumin. Pero may tatanungin kasi ako. Pag sinagot mo ang tanong, Hindi ako iinom. ako ang iinom. Yun. Pero kapag hindi mo sinagot, ikaw ang iinom. Sige, sige. Okay? O, ikot nyo na po. Tignan natin kung anong tatapat dito. Naku, sana hindi yung bagoong. Naku, yung bagoong pa talaga yun. Sabi ko, huwag yung bagoong eh. Okay, unang tanong. Sa industriya po ng mga paranormal investigators, magpangalan po kayo ng isa sa mga katrabaho nyo na hindi kayo nagagalingan. Mahirap eh. Actually, inumin ko na. Ayaw niyo mag-name drop. Kahit Kasi kanya-kanyang ano yan, field. Grabe ang shot dito, puno. shot puno! Hindi naman kailangan ubusin. Kamusta? Kulang ng singkamas. Okay, Wanda! Ikot natin ulit. Gante, ano? Ayan. Ano to? Sardina! Sasagot ako dito. Papahirapan ko ulit yung tanong. Pangalawang tanong. Nagsinungaling na po ba kayo na nakakita kayo ng humo or nakaramdam kayo ng multo pero hindi talaga? Never. 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 Yun yung reason kung bakit nababash ako eh. Oh. Kasi I always told the truth. Kung ano yung nakita ko, yun yung nakita ko. Wala akong pakialam kung... O teka, bakit po kayo nababash? Meron kasi mga shoot na ano, alam mo yung ano, minsan may pagkakakamali. Pinagdududahan? Oo. Marami talaga. Kasi doon sa field ko kasi, hindi naman lahat ay nakakaintindi ng ginagawa ko. So pero never akong, kunyari, kung may naramdaman ako, meron. Pag wala, sinasabi ko namang wala. Pero malinis po ang konsensya nyo. Yes. Never po kayo nagsinungaling. Yes. Ever. Never ever. Yes. So, technically, sinagot niyo yung tanong. So it's your turn. Dahil sport po kayo, cheers. Nakakapit tayo, cheers. I love you. Sardinas talaga ito. Ano to? Ampalaya! Kumakain ka mga ampalaya? Sir Ed? Okay, ate. Minsan. Meron po bang inggitan sa mga katrabaho ninyo sa industriya? Yes. Napaka-controversial ng field ko. Talaga? Oo. Laganap. Sobrang laganap ang inggitan. Inggitan? Anong masasabi niyo po doon? Instead of mag-inggitan, pwede namang mag-tandem o bumuo ng isang community. Masyadong ginagalingan ni Sir Ed. Kailangan kong inumin yung ampalaya. Ampalaya shake. Let's go. Hindi ko ma-imagine yung lasa. Huwag yun na-imaginein, oh. Sinagot ko yung tanong mo eh. Ang pait! Ang pait! Last na to, Sir Ed. Hindi ko nahihirapan to. Mangga, parang patulan ko yan. Kahit kahit sagutin nyo. Okay, mangga. Ito more of a dare. I dare you, Sir Ed. Tanggalin nyo naman po yung bonnet sa harap ng mga kapitbahay natin. Okay. Game? Reveal! Wow, the big reveal! Sir Ed Kaluwag, without the bonnet! Ang galing nyo naman po! Wala kayong arte at game Oo na naman, game kayo. Kasi with or without bonnet, Sir Ed pa rin. Oo naman. Cheers! Masarap siya. Parang nadaya ako ni Mikey doon. Parang i-thank you pa dapat ako sa'yo. Parang nadaya mo ako Thank you, Sir Ed! Thank you so much at sumabak kayo dito sa ating Kitchen Terrogate. Maraming salamat, Sir Ed, sa pag-welcome sa mga kapitbahay namin at sa akin dito po. Thank you sa pagdalaw. Thank you. Sa ating mga kapitbahay naman na bibiyahe sa mga
kamag-anak nila sa probinsya para bumisita ngayong darating na All Souls Day, pwede niyong subukan ang mga recipe na shinare natin today. Ang ginataang ayungin at ang Bicol Express na walang gata. So, pwede niyo po yung itry sa bahay ninyo. So, thank you, Sir Ed, at Happy Halloween! Ayan. Maraming salamat. Tama po ba? Agree kayo? Mas masarap talagang umuwi kapag may lutong bahay! Sige po. Salamat. Sige po. Tenten! Ma'am, ano pong problema dito? Oh, si Tenten! Nakita mo po si Tenten? Si Tenten. Hindi po, pero bingi po yun si Tenten, di ba? Ha? Bingi si Tenten? Opo. Bingi yung anak ko? Kita mo ba si Tenten? Bigyan natin ng asin, peppercorns, bilyang, ay dalawa na daw, Meron na po bang isang artista na naka-clash nyo na?